Magandang araw mga kasiyasat. Ililinaw ko ngayon ang isang mahalagang isyu tungkol sa pananagutan sa mga aksidente sa sasakyan, lalo na sa mga kaso kung saan tinatamaan mula sa likod ang sasakyang nasa harap na nagre-resulta sa pinsala o maging pagkamatay. Maraming taong naniniwala na kung ang sasakyang nasa harap ay tinamaan mula sa likod at ang driver ng sasakyang nasa likod ay namatay, automatikong pananagutin ang driver ng sasakyang nasa harap. Gayunpaman, malinaw na itinatadhana ng mga batas natin at mga desisyon ng Korte Suprema na hindi ito totoo. Sa ilalim ng mga patakaran sa kalsada at jurisprudensya, ang driver na tumama mula sa likod ang pangunahing may pananagutan sa aksidente. Nire-require ng Section 39 ng Republic Act 4136. Ang driver ng isang sasakyan ay dapat magmaneho ng may ligtas na distansya. Mayroon ding tinatawag na 3-second rule hinggil sa tamang distansya ng sasakyan. Ngunit hindi nga lang ito applicable kapag isa nagmamaneho ng mas malalaking sasakyan. Pangalawa, nakakaranas ng masamang panahon. Pangatlo, nagmamaneho sa gabi. Pangapat, nagmamaneho sa sira-sira o lubak-lubak na kalsada. Ang lima, nagmamaneho sa mabigat na trapiko. At pang-anim, nakakaramdam ng pagod o nakakaramdam ng pagka-distract. Kung gusto ninyong talakayin ko ito ng mas detalyado ay comment nyo lang sa ibaba ang 3 at gagawan ko ito ng video. Higit pa rito ay nakapagpasya na ang Korte Suprema na ang driver na tumatama mula likod ay tinuturing na nagpapabaya at may pananagutan sa mga pinsala. Minsan, ang karaniwang pamamaraan na sinusunod ng mga awtoridad ay huwag pakawalan o idetene ang driver sa harap, lalo na kung may nangyaring pagkamatay. Pinapailan nila ng kaso ng reckless imprudence resulting in homicide at damage to property ang driver ng sasakyang nasa unahan bilang standard operating procedure. Ngunit ang ganitong gawain ay salungat sa batas at itinatag na jurisprudensya. Sa katunayan, hindi dapat panagutin o idetene ang driver ng sasakyang nasa harap na tinamaan mula likod kahit namatay pa ang kabilang driver dahil hindi pinapataw ng batas ang kasalanan sa driver sa harap. Bilang suporta nito, ipinaliwanag sa isang kaso ng Korte Suprema ang Rainera versus Hiseta na may GR number 120027 na dinesisyonan noong April 21, 1999. Sinasabing ang mga driver ng mga sasakyang tumatama sa likod ng ibang sasakyan ay itinuturing na sanhi ng aksidente sa kadahilanan na ang driver ng likod na sasakyan ang may ganap na kontrol sa sitwasyon dahil nasa kanyang posisyon ang pagmasdan ng sasakyang nasa harap niya. Para sa nakaranas ng ganitong sitwasyon, ibibigay ko ang maikling salaysay sa kasong ito. Noong ika-23 ng Marso 1989, sa ganap na 2:00 ng madaling araw, binabaybay ni Reynaldo Rainiera ang East Service Road sa Muntinlupa gamit ang kanyang motor. Isang Isuzu truck trailer na pagmamay-ari ni Freddy Hiseta at minamaneho ni Jimmy Orpilla ang nasa harapan at may mabagal na takbong 20 to 30 km kada oras. Nabangga ni Rainera ang likuran ng truck at
siya ay namatay. Sabi ng kanyang pamilya at ayon sa investigasyon ng pulis ay wala kasing tail lights o ilaw sa likod yung truck kaya niya nabangga ito. Pero sabi ng korte, hindi yung kapabayaan ng truck kundi ang kapabayaan ng driver ng motor ang pinakasanhi ng kanyang kamatayan. Bilang buod, may tungkulin ang driver sa likod na panatilihin ang ligtas na distansya at kontrolin ng maayos ang sasakyan. Pangunahing may pananagutan sa mga rear-end collision na nagdudulot ng pinsala o kamatayan ng driver sa likod. Hindi dapat idetine ang driver sa harap dahil lamang sa pagkamatay ng kabilang partido dahil mayroon ng mga desisyon ng korte tungkol dito. Dapat sundin ng mga awtoridad ng jurisprudensya at tamang investigasyon sa halip na automatikong ikulong o i-hold ang driver sa harap. Maraming salamat sa inyong pakikinig mga kasiyasat. Naway makatulong ang paliwanag na ito upang linawin ang mga maling akala tungkol sa pananagutan sa aksidente sa sasakyan at magtaguyod ng patas na pagtrato sa ilalim ng batas. Hanggang sa sunod.